Sa ibang balita, nakahanda na ang mga ahensya ng pamahalaan sa Cagayan Region para sa magiging epekto ng Bagyong Francisco. Yan ang ulat ni April Racho ng Radyo Pilipinas, Tuguegarao. Ngayong nasa ilalim na ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang ilang lugar sa Region 2, nakatutok na ang Cagayan Valley Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o CVR-DRIMC sa sitwasyon dito sa Lambak, Cagayan dahil sa Super Typhoon Francisco. Sa katunayan, naka-blue alert na ang kanilang Operations Center para higit na mapaghandaan ang mararanasang pag-uulan dulot ng bagyo. Ayon kay Council Chair at Office of Civil Defense Region 2 Director Albert Mogol, dapat maging proactive at paghandaan ang papalapit na bagyo kahit pa mag-recurve at hindi direktang tatama o dadaan sa rehiyon. Yung mga advisories nilalabas ng region, yung po mga MDRIM-O and PDRIM-O. Follow up on this, if you can localize, ito pong advisory ito, the better, hanggang barangay level. Naibigay na rin po yung listahan ng mga flood-prone areas and other affected areas. Sinisiguro rin ng pamahalaan na handa at sapat ang relief goods, medical supplies at mga evacuation center para sa posibleng ilikas ng mga residente. Pinaalalahanan din ang mga mangingisdang huwag munang maglayag habang pinag-iingat naman ang mga nakatira sa mga landslide at flood-prone area. Ang solusyon lang talaga is yung ma-anticipate natin yung mangyayari and let us conduct preemptive evacuation. Yun po. At meron po tayong paglalagyan dun po sa mga evacuate natin na yung paglalagyan natin ng mga evacuation center ay kompleto naman po ng mga provisions like food and non-food items and yung po mga medical supplies. Bagamat makulimlim at wala pang pag-uulang nararanasan sa malaking bahagi ng Region 2, umapela ang CVR-DRIMC sa mga residente rito na maging alerto at sumunod sa mga inilalabas nilang abiso. Mula rito sa Cagayan para sa Integrated State Media, April Salocon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.